Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Das Lidra, Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, isang maulang umaga muli, mga kaibigan. Mahaba-haba ng panahon na umuulan. Kumusta ang inyong lugar? Wala na bang ulan? Ha? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, ating sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa isang bagong araw, bagamat maulan, ating pasalamatan ang Diyos. In spite of these circumstances, isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Kaya sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, mga responsibilidad at mga hamon ng buhay. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na ito na nakatingin at nakatayo sa matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat ang ating lakas, gabay at kanlungan, siya ang ating Diyos na manliligtas. Kaya sa umagang ito, kapatid, kaibigan, buksan natin ang ating mga puso. Presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos, sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang maulang umaga sa ating lahat, at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Pilipos. Pilipos 1, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang sinasabi: sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y manatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang
lalong mabuti. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa buhay, lakas, at biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa bawat araw. Salamat dahil patuloy mo kaming ginagabayan at hindi mo kami iniwan sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Panginoon, sa oras na ito, samahan mo kami sa aming pagninilay tungkol sa mula sa lupa patungo sa presensya ng Diyos. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang kahalagan ng buhay at ang pag-asang mayroon kami kay Kristo. Tulungan mo kaming mapagtanto na ang aming buhay dito sa lupa ay pansamantala. Kaya turuan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig, kabutihan, at katapatan. Alisin mo ang anumang takot at pangamba sa aming puso at palitan mo ito ng kapayapaan at pag-asa sa iyong mga pangako. Naway ang iyong salita ang maging liwanag sa aming paglalakbay at gabayan kami hanggang sa araw na kami ay makasama ka sa iyong presensya. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at ihanda ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mensahe. Panginoong Hesus, dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa mga tabi ng ilog, tabi ng kabundukan, na sila'y ingatan mo sa mga landslide sa baha, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bagkus, proteksyonan mo po sila, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy ang iyong biyaya na ibinuhos mo sa iyong mga anak. Kaya sa iyo namin ipinagkatiwala, O Diyos, ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang aming Panginoon, ang aming Diyos, na siyang aming tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Yan. Mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo, ang ating pagninilayan ay pinanagamagatan kong mula sa lupa patungo sa presensya ng Diyos. Diba? Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan, ang buhay ng tao ay isang paglalakbay. Di ba? Isang paglalakbay. Tayo ay isinilang, tayo ay lumaki, nangangarap, nagtatrabaho, nagmamahal, nakararanas ng saya at lungkot, at dumaraan sa iba't ibang pagsubok, di ba? Ngunit, mga kaibigan, sa kabila ng lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, darating ang panahon na matatapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Ang kamatayan ay isang katotohanang walang sinuman ang makakaiwas. Wala. Kahit sino, mayaman ka man o mahirap, bata ka man o matanda, kilala man o hindi, senador ka man o congressman, darating ang panahon na haharap tayo sa hangganan ng buhay na ito. Ngunit para sa isang taong sumampalataya kay Kristo, ang kamatayan ay hindi kailangan maging katapusan ng lahat.
Ito ay maaaring maging paglipat mula sa buhay sa lupa patungo sa presensya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na hindi niya pinahahalagahan ang buhay. No? Sa halip, ipinapakita niya na ang kanyang buong buhay ay nakasintro kay Kristo. Kaya kahit sa harap ng kamatayan, mayroon siyang pag-asa. Ang tanong ngayon, kaibigan, ay ano ang kahulugan ng ating buhay dito sa lupa at saan tayo patutungo pagkatapos ng buhay na ito? Ang buhay sa lupa ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay. Madalas nating isipin na ang buhay ay tungkol sa paggamit ng ating mga pangarap. Nais nating magkaroon ng magandang trabaho, di ba? Nais nating magkaroon ng sariling bahay. Nais nating magkaroon ng magandang pamilya. Nais nating makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Nais nating maging matagumpay. Walang masama sa mga bagay na ito, mga kaibigan. Ngunit kailangan nating tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng ating paglalakbay. No? Bahagi lamang ng ating paglalakbay. Hindi permanente ang buhay dito sa mundo, mga kaibigan. Sinabi sa Santiago, Kabanata 4, talatang 14, na ang buhay ay parang singaw na sandaling nakikita at pagkatapos ay nawawala. Di ba? Napakabilis ng panahon, mga kaibigan. Nung tayo'y bata pa, tila napakahaba ng buhay. Ngunit habang tayo ay tumatanda, napagtanto natin kung gaano kabilis lumipas ang mga taon. Kaya hindi natin dapat sayangin ang buhay, mga kaibigan ko. Ang bawat araw, kaibigan, ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos. So, ang bawat umaga ay pagkakataon upang magmahal. Ang bawat araw ay pagkakataon upang magpatawad, mga kaibigan. So, ang bawat sandali ay pagkakataon upang maglingkod sa ating kapwa. At higit sa lahat, kaibigan, ang bawat araw ay pagkakataon upang lumapit sa Diyos. Okay? No? Upang lumapit sa Diyos. Hindi tayo permanenteng mamamayan ng mundong ito. Napakalinaw yun, mga kaibigan. Minsan masyado tayong nakakapit sa mga bagay sa mundo. Kapag mayroon tayong pera, gusto nating magkaroon pa. Diba? Mayroon ka na. Gusto mo pa. Kaya hahantong doon sa pangunguha ng hindi iyo. Diba? No, kapag mayroon tayong bahay, gusto nating pagandahin pa. Kapag mayroon tayong posisyon, ayaw nating mawala ito. Kapag mayroon tayong pangalan at reputasyon, gusto nating manatili sa atin ito. Mga kaibigan ko kay Kristo, darating ang panahon na kailangan nating iwan itong lahat. No? Kailangan nating iwan itong lahat. Hindi natin ito madadala, mga kaibigan.
Hindi natin ito madadala sa kabilang buhay, ang ating pera. Hindi natin madadala ang ating bahay. Hindi natin madadala ang ating mga sasakyan. Hindi natin madadala ang ating titulo. Hindi natin madadala, kaibigan, ang ating posisyon. Ang tanging mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos. Kaibigan, relasyon sa Diyos. Kumusta naman ang relasyon mo sa ating Panginoon? Kaya napakahalaga ng sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, talatang 19 hanggang 20, na huwag nating tipunin ang ating mga kayamanan lamang dito sa lupa, kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ha? Napakalinaw yan, kaibigan. Huwag dito sa lupa. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo dapat magtrabaho o magplano para sa kinabukasan. Ang ibig sabihin, mga kaibigan ko, ay huwag nating gawing sentro ng buhay ang mga bagay na pansamantala. Ang ating buhay na kayamanan ay nasa sa Diyos. Ang kamatayan ay isang katotohanan, mga kaibigan. Isang katotohanan. Hindi madaling pag-usapan ang kamatayan. Maraming tao ang umiiwas sa mga paksang ito dahil nagdudulot ito ng takot. Ngunit kaibigan, may isang bagay na hindi natin maiiwasan. No? Hindi talaga natin maiiwasan yan. Ang katotohanan ng kamatayan. Ang kamatayan ay bahagi ng mundong na apektuhan ng kasalanan. Ngunit para sa taong kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na kailangan maging dahilan upang mabuhay sa walang hanggang takot. Ayon sa Juan, Kabanata 11, talatang 25, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli, at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Napakalaking pangako ito, mga kapatid. Hindi sinabi na hindi tayo mamamatay. Ang sinabi ni Jesus ay ang kamatayan ay hindi ang huling salita para sa taong nanampalataya sa Kanya. May buhay pagkatapos ng kamatayan. May pagkabuhay na maguli. May presensya ng Diyos. May pag-asa kay Kristo. Ang pinakamahalagang tanong ay, kanino ka nakakapit, kaibigan? Kanino ka nakakapit kapag dumating ang kamatayan? Maraming bagay na ating pinagkakatiwalaan dito sa mundo at hindi na makatutulong sa atin. Hindi tayo maililigtas, kaibigan, ng pera. Ha? Hindi tayo maililigtas niyan. Kaya ang pera ngayon, di ba, nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ng tao, ang mga leader natin sa bawat isa, dahil sa pera. Gusto nilang kamkamin ang lahat. Ha? Meron naman talaga sila, pero gusto pa rin ng marami. Kaibigan, hindi tayo maililigtas ng pera mo. Hindi tayo maililigtas ng posisyon mo ngayon. Ha? Hindi tayo maililigtas ng ating sariling kabutihan. Hindi tayo maililigtas ng ating mga ari-arian. Hindi. Wala. Kasi ang kaligtasan ay nasa kay Hesukristo. Sinabi sa Juan 14:6, di ba? Ang sabi doon, ano sabi sa Juan
Kabanata 14, talatang 6. Sabi niya, ako ang daan. No? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Di ba? Napakaganda, napakalinaw. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya habang tayo ay nabubuhay, kaibigan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang ang tanungin kung ano ang mayroon tayo. Ang tanong ay, kilala ba natin si Kristo? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya, kaibigan? Tunay ba siyang Panginoon ng ating buhay? Sapagkat maraming bagay ang mayroon tayo sa mundong ito. No? Marami. Ngunit kung wala si Kristo, kaibigan, wala tayong tunay na pag-asa sa kabilang buhay. Ang kamatayan, kaibigan, ay ng mananampalataya ay hindi pagkawala ng pag-asa. Kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, masakit, siyempre. May luha, umiyak tayo. May pangungulila. May katahimikan sa tahanan. May mga alaala na paulit-ulit nating iniisip. May mga tanong na maaring hindi natin agad masagot. Ang pagluluksa ay tunay na hindi natin kailangang ikahiya. Ngunit, kaibigan, bilang mga Kristiyano, may pag-asa tayo. Hindi ibig sabihin na hindi tayo malulungkot. Ibig sabihin nito, kaibigan, hindi tayo nalulungkot na parang walang pag-asa. Ayon sa unang Tesalonika, Kabanata 4, talatang 13, ipinapaalala ni Apostol Pablo na ayaw niya mga mananampalataya ay malulungkot na gaya ng mga taong walang pag-asa. Bakit? Dahil kay Kristo may pangako ng pagkabuhay na muli. May pangako ng buhay na walang hanggan. May pangako na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Mula sa lupa, patungo sa presensya ng Diyos. Ang pamagat na mula sa lupa, patungo sa presensya ng Diyos, ay nagpaalala sa atin na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit, kaibigan, ang Diyos ay walang hanggan. Saan tayo doon? Doon tayo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Tayo ay nagmula sa lupa at sa lupa rin tayo babalik bilang mga nilalang na may katawang mortal. Ngunit ang pag-asa natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-asa natin ay hindi nakasintro sa libingan. Kasi ang pag-asa natin ay kay Kristo. Na kay Kristo ang pag-asa. Ang ating katawan ay maaaring manghina. Tumatanda, so manghihina ka na. Ang ating katawan ay maaaring mawala. Ang ating buhok ay maaaring pumuti. O ang ating mga mata ay maaaring lumabo. Ang ating katawan ay maaaring tumanda. Ngunit, kaibigan, ang pag-asa kay Kristo ay hindi kumukupas. Darating ang panahon na matatapos ang ating buhay dito sa lupa. Ngunit, para sa mga kay Kristo, naghihintay ang presensya ng Diyos at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Ang presensya ng Diyos ang pinakamagandang patutunguhan, mga kaibigan ko, kay Kristo. Maraming tao ang nangangarap tungkol sa magandang lugar. Oo.
No? Marami. Ako man din, nangangarap ng magandang lugar. May mga taong gustong maglakbay sa iba't ibang bansa. Oh yes, totoo po yun. Ha? May mga taong nangangarap na magkaroon ng magandang bahay. Di ba? May mga taong nangangarap na magkaroon ng tahimik at komportabling buhay. Ngunit kaibigan, higit sa lahat ng magagandang lugar dito sa mundo, walang lugar na maihahambing sa presensya ng Diyos. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa langit ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Hindi lamang kawalan ng sakit. Hindi lamang ito ang kawalan ng kamatayan. Hindi lamang ito ang kawalan ng luha. Ang pinakamaganda, mga kaibigan ko, ay ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. Ayon sa pahayag, Kabanata 21, talatang 3 hanggang 4. Ipinapakita ang pangako na ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan at mawawala ang kamatayan. Dalamhati, pagtitiis, pagtangis, at sakit. Ha? So ito ang ating pag-asa, mga kaibigan. Isang araw, ang mga luha ay papahirin. Ang mga sakit ay matatapos. Kung meron tayong sakit ng arthritis, cancer, ha? Ano pa, diabetes, high blood, no? Ang mga sugat, no? Matatapos yan. Ang mga sakit na yan ay matatapos. Ang mga sugat ay gagaling. At ang kamatayan ay wala na. So, ang bayan ng Diyos ay makakasama niya. Napakagandang pangako yan, mga kapatid, ayon sa pahayag. Kaya habang nabubuhay tayo, mamuhay tayo para kay Kristo, mga kaibigan. Kung alam natin, ang buhay ay pansamantala, ano ang dapat natin gawin? Ang sagot ay nasa sinabi ni Apostol Pablo. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. No? Ang mabuhay ay si Kristo. Napakalalim nito, mga kaibigan. Ang buhay ni Apostol Pablo ay hindi umiikot sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi, ang mabuhay ay pera. Ang mabuhay ay katanyagan. Hindi niya sinabi yun. Ang mabuhay ay kapangyarihan. Ang mabuhay ay tagumpay. Di ba? Hindi niya sinabi yun, mga kaibigan. Ang sinabi niya, ang mabuhay ay si Kristo. Ito ngayon ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Kung tayo ay may buhay ngayon, may buhay ka ngayon, kaibigan, binigyan ka ng Diyos ng buhay, nagising ka, gamitin natin ito para sa Panginoon, kaibigan. Kung mayroon tayong talento, gamitin natin ito para sa Diyos. Kung mayroon tayong panahon, gamitin natin ito sa paglilingkod. Kung mayroon tayong kayamanan, gamitin natin ito sa mabuting layunin. Kung mayroon tayong impluwensya, gamitin natin ito upang makatulong sa iba. O, di ba? Napakalinaw. Kung mayroon tayong pagkakataon, mga kaibigan, magsalita tungkol kay Jesus, huwag nating sayangin. Ang buhay, tandaan natin, kaibigan, ang buhay ay isang regalo. No? Regalo sa atin ng Panginoon ang ating buhay. So, gamitin natin ito para sa nagbigay nito. Okay. Huwag maghintay ng bukas para makipagkasundo sa Diyos, kaibigan. Huwag bukas. Ngayon. Ngayon na ang panahon. Oh?
Ngayon na ang panahon para ikaw, kaibigan, ay maliligtas. Maraming tao ang nagsabi, kapag malapit na akong mamatay, di ba? Pag may sakit na, no? Saka ako lalapit sa Diyos. Mali yan, kaibigan. Mali yan. Meron nagsasabi, hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay. Di ba? Hindi natin alam ang ating huling araw. Hindi natin alam ang ating huling oras. Kaya kaibigan, ang pinakamagandang panahon upang lumapit sa Diyos ay ngayon na. Ngayon na, kaibigan. Di ba? Ngayon na. Kung may dapat kailangan mong sabihan na mahal kita, sabihin mo na ngayon, kaibigan. Kung may kailangan kang patawarin, magpatawad ka na ngayon, kaibigan. Kung may dapat kang ayusin sa iyong pamilya, ayusin mo na ngayon, hindi bukas, ngayon. Kung matagal ka nang malayo sa Diyos, bumalik ka ngayon, kaibigan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang buhay ay dapat mag-iwan ng mabuting pamana. No? Mabuting pamana. Kapag dumating ang araw na aalis tayo sa mundong ito, ano ang maiiwan natin? Hindi lamang pera, hindi lamang bahay, hindi lamang ari-arian. Ang pinakamahalagang maiwan natin ay ang pananampalatayang nakita ng iba sa ating buhay. O, di ba? So, mga kaibigan, ano ang maalala ng ating mga anak? Na tayo ba ay taong nananalangin? Na tayo ba ay mapagpatawad? Ha? Na tayo ba ay mapagmahal? Na tayo ba ay tapat? Na tayo ba ay naglilingkod sa Diyos? Na nakita ba nila si Kristo, kaibigan, sa ating mga buhay? Ha? Nakita ba nila yan? So, ang isang magandang buhay ay hindi sinusukat lamang sa laki ng ating naipon. Sa laki ng ating naipon. Sinusukat din ito sa dami ng buhay na ating naimpluwensyahan para sa ating Panginoon. Naway, kapag dumating ang panahon, kaibigan, na aalis tayo sa mundong ito, may mga taong magsasabing, salamat sa Diyos dahil naging bahagi siya ng buhay ko. Mga minamahal na kapatid ko kay Kristo, ang ating buhay dito sa lupa ay isang mahalagang regalo ng Diyos. Huwag nating sayangin ito. Hindi natin alam kung ilang taon pa ang mayroon tayo. Hindi natin alam kung ilang araw pa ang natitira natin. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating huling sandali. Ngunit, kaibigan, alam natin ang isang bagay. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Mula sa unang araw ng ating buhay hanggang sa huling sandali nito, mga kaibigan, hawak tayo ng kanyang kamay. At para sa taong nagtitiwala kay Kristo, ang kamatayan ay hindi kailangang maging dahilan sa kawalan ng pag-asa. Sa halip, maaari nating tingnan ito sa liwanag ng pangako ng Diyos. Mula sa lupa, patungo sa presensya ng Diyos. Kaya habang tayo ay nabubuhay, mamuhay tayo ng may layunin. Manalangin tayo. Magmahal tayo ng buong puso.
magpatawad tayo, maglingkod tayo, manalangin tayo, maging tapat tayo, ipangaral natin ang mabuting balita. At higit sa lahat, manatili tayong nakakapit kay Hesukristo sapagkat darating ang panahon na matatapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Ngunit ang ating pag-asa ay hindi matatapos. Para sa mga kay Kristo, may pangako ng buhay na walang hanggan. May pagkabuhay na maguli. May tahanang walang hanggan. At higit sa lahat, may presensya ng Diyos. Kaya habang may buhay pa tayo, gawin nating makahulugan ang bawat araw. Huwag nating hintayin ang kamatayan bago natin matutunang mapahalagaan ang buhay. Huwag nating hintayin ang pagkawala bago natin matutunang magmahal. Huwag nating hintayin ang huling sandali bago tayo lumapit sa Diyos. Ngayon ang panahon upang mamuhay para kay Kristo. At kapag dumating ang araw na kailangan na nating iwan ang mundong ito, naway masasabi rin natin, tulad ni Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Dahil ang ating paglalakbay ay maaaring magsimula sa lupa, ngunit ang ating tunay na pag-asa ay nasa presensya ng Diyos. Mula sa lupa, patungo sa presensya ng Diyos, mula sa pansamantalang buhay, patungo sa walang hanggang buhay kay Kristo. Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita at sa paalala na ang aming buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Ngunit ang aming pag-asa ay kay Kristo, ay walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami mamuhay ng may layunin, pananampalataya at katapatan. Turuan mo kaming gamitin ang aming buhay sa paglilingkod, pagmamahal, pagpapatawad at paggawa ng mabuti. Kapag kami ay dumaranas ng pagsubok, ipaalala mo sa amin na hindi dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Kapag dumating ang panahon ng aming pag-alis sa mundong ito, naway matagpuan mo kaming nanatiling tapat at nakakapit kay Hesukristo. Alisin mo ang takot at palitan ito ng pag-asa sa iyong mga pangako. Tulungan mo rin kaming pahalagahan ang bawat araw na iyong ibinigay. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at biyaya sa mga taong nakapaligid sa amin. At sa huli, Panginoon, naway makarating kami sa iyong walang hanggang presensya at maranasan ang karagalakan ng buhay na walang hanggan kasama ka. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.